Hi guys! So tingnan po natin ano po yung message ngayon sa collective. Love reading ng collective. Yung isang hand ko walang nail polish. Hindi pa katapos. Okay, love reading ng collective. Okay, dalawa yung lumabas. Shape-shifter. So, pinapakita dito, may gagawin kang pagbabago sa sarili mo or sa connection nyo ng person mo. And sa nakikita ko, gagawin mo to for the better. Ganun. Parang na-trigger ka, ganyan. And, kailangan mong patawad para ma-release mo yung mga bagay sa sarili mo, sa puso mo, ganun. And nakikita ko maghihingi ng tawad din sa'yo. Ayun yung nasa-sense ko. Kailangan patawad hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili mo. So, nakikita ko naman devoted kayo sa isa't isa. Gusto nyo isa't isa. At nanghihingi ka din ng guidance sa siguro nanood ka ng tarot or nagpapataro ka para sa person mo. Okay, tingnan pa natin. Love reading ng collective. Guys, paalala lang ha, hindi lahat ay makaka-resonate. So, take what resonate and leave what doesn't. And don't forget to hit like and subscribe para po updated kayo sa videos na i-upload. Kung gusto niyo magpa-private reading, message nyo ako sa Facebook or Instagram. Nasa description box below, okay? Okay. Love reading ng collective. Okay, may nakita akong separation dito. And siguro ito, broken family, yung person mo. And, or baka nagpamilyado kayo, hindi kayo, ayun, nag-separate kayo ng ways. Sa nakikita ko itong person mo, medyo ma-pride. Mataas ang pride at ego nitong taong to. And, nagmamatigas siya. Ayan o. Baka magkalayo kayo. Or may pag-travel sa'yo. At sa nakikita ko din, medyo nag-overthink ka dito, ganyan, single parent ka, or siya, single father. And sa nakikita ko na-involve ka din sa third party. Ayan. And mag-ingat ka. Kasi may nakikita din ako na baka may makilala ka sa trabaho. Ganon. Ayan. So, tingnan pa natin. At ipapakita sa connection niya ng person mo. Okay, ayan no. So, may nakita ako na nag-worry yung iba sa inyo, yung person mo. So, nakita ko kasi itong tao to gusto pa niya mag-explore. Confused pa siya sa nararamdaman niya, sa mga desisyon niya sa buhay. Meron pa siyang uncertainty sa connection niyo and wala pang clarity. Nagda-doubt siya eh. Sobrang negative ng mga iniisip nitong taong to. Para sa connection tsaka in the future din. Okay. Love reading ng collective. Ayan no. And sa nakikita ko, tawag dito, maswerte kayo sa kaperahan, okay, ng person mo. May nakikita akong success para sa inyo. And sa nakikita ko, magiging masaya kayo. May mangyayari sa inyong positive. Siguro swerte kayo sa career. Pagdating sa pera eh. Meron iba naman dito, ikakasal ganyan. May engagement. Baka siguro naguguluhan ang taong to. Ayan. So, ayan no. Meron talagang opportunity na paparating sa inyo at na person mo. So, nakikita ko, maswerte kayo sa finances, sa kaperahan, sa career, ganyan. So, yung iba sa inyo, may pag-travel, may changes akong nakikita. Baka iba sa inyo, nagtatrabaho sa ship or may mga ayusin kayong papeles or documents dito. May mga pinag-iisipan kayo. Gusto nyo din kasi ng change when it comes to your career, ganyan. So, ayan. Ayan, nakikita kong energy as of now. Pero may nakikita akong promotion or success na paparating sa inyo. Ayan. So, tingnan pa natin. Baka magkasama din sa trabaho ng person mo. Magkalayo kayo ngayon. Natin.
na person mo. May mga relocation dito. And compromise. Mas pinapakita dito, kayong dalawa, kailangan nyo mag-compromise sa isa't isa. And may nakikita din ako reconciliation. Meron talagang pumapagitna sa connection nyo. It's either ibang tao, like third party or pamilya, ganyan. May mga agreement kayo dito eh. Kailangan nyo talaga mag-compromise. May mga kailangan kayo i-consider, ganyan. Ayan, see? Sabi ko sa inyo, baka napag-iisipan nyo ng person mag-save or kayo to na maswerte talaga kayo sa finances. Ayan. May mga iba dito nagtitipid, nag-iipon, ganyan. See? Yung iba sa inyo, marami kayong haters and siguro na-involve din kayo sa chismis. Parang napapahiya na kayo. Pero kahit na ganun, ano lang kayo eh. Parang tahimik lang. Hindi nyo masyadong pinapansin o iniintindi. Ayan no, maraming hindi bote sa connection nyo. Ayan. Medyo malungkot ang energy ngayon o ng person mo. And nakikita ko, separated talaga kayo ngayon. Baka nag-i-stalkan kayo sa isa't isa. So, ayun. So, tingnan natin. Ano pa papakita sa connection mo. Okay, iba dito gusto mapag-isa o yung person mo. And sa nakita ko, may offer kasi sa kanya sa trabaho eh. And gusto din niya nang mag-offer sa'yo ng new beginning. Ba't ka na? Parang pareho suwag. Ayan. So, ayan no. Mahal ka nitong taong to. And sa nakita ko, nakikita ka niya asama na mabait, very nurturing, and very emotionally stable, and emotionally intelligent. Ganyan. Gusto niya mag-offer sa'yo pero pinag-iisipan niya. Napapasaya ka nitong taon to at napapasaya mo din siya. And sa nakikita ko, ayan no, talagang focus is yung finances. Parang, yung iba dito may ginigipit. And sa nakikita ko dito na, parang focus yung finances. Ano ba yun? Nagiging masinop, ganyan. And medyo may obsession energy, may toxic na energy. And may conflict talaga ngayon sa connection. Pero sa nakikita ko na, okay naman sana kung walang obstacles. Pero, alam niyo, hindi naman mawawala yun sa relasyon, diba? So, parang palagi magkakaroon ng gano'n. Challenges. Okay, tingnan natin ano na-feel sa'yo ng person mo at intention niya. Ayan. So, alam mo, nakikita ka niya sa mga naka-respeto, gusto niyang pakasalan, wife material, ganyan. Ayan. Alam mo, obsessed tong taong to sa'yo. And marami siyang, basta parang obsessed siya sa'yo eh. Marami siyang pinagsasabihan tungkol sa'yo, ganun. Parang may siya nagiging illusion na. Ayan, 3 of Wands. May pag-travel ako nakikita. Siguro magkalayo kayo. Inaantay ka nitong taong to. And may pag-travel talaga eh. Parang ikaw talaga nagpapasaya-saya kanya sa madilim niyang mundo. Ay, wow. Ayan. So, nakikita ko, bisita sa trabaho at willing siyang mag-invest sa'yo. Or nag-i-invest na siya. See? Gusto kanyang pakasalan, makasama habang buhay, makasama sa, alam mo, pang matagalan. Ayun, siguro hindi pa niya sinasabi sa'yo, yun yung tinatago niya sa'yo. Kasi willing siya mag-invest eh. Ayan no, yun yung hindi niya masyadong ino-open up sa'yo. And sa nafe-feel ko, feeling niya kinakarma siya, ganyan. Siguro nasaktan ka niya. And nagmamatigas yung taong to, parang nagpipigil, ganyan. See? There's, nakikita ka niya sama na magiging anak ng mga, magiging na rin ng mga anak niya. And may abundance din ako nakikita. Sobrang ganda ng nafe-feel at naiisip niya sa'yo. Yun nga lang, may obsession energy. Hindi siya masyadong umaamin. Siguro ma-pride nga talaga tong taong to. Yun yung tinatago niya eh. So, ayan. So, pag-isipan niyo mabuti.
Bakit naman kasi ganyan? Ba't tinatago? Ba't, parang ano, naduduwag, ganun. Ipa natin. Ano dapat mo malaman sa person, no? Ano dapat mo malaman sa person, no? Dapat mo malaman sa person. Give it time. So, ayan. Everything in divine timing. Let things flow. So, mag-go with the flow ka na lang. Enjoy ka muna sa sarili mo, sa career mo, finances mo. Ayan, o. Kailangan nyo pa ng time. Cycle. Ayan, o. So, maybe karmic relationship kayo or karma to from the past life. And, ano siya eh. Like, dapat talaga siyang mangyari. Like, ayan, o. Kung may mag-e-end ban, may new beginning na paparating. Manifest. So, ayan, may na-manifest ka nitong taong to. And siguro, inaantay lang din niya yung oras. Parang go with the flow na lang din siya. Yun nga, siguro nga kinakarma tong taong to. May ginawa siya from the past. And, nagmamanifest to. Ayan, no? Oh my God. So, someone is being sneaky. So, kailangan mo din yung person mo kasi baka nagsisinungaling siya. May mga tinatago talaga siya sa'yo. Yun yung mga challenges. Ayan. So, parang gusto niya mag-move on pero hindi siya makamag-move on. Ayan. So, tingnan pa natin. Tingnan pa natin. Connect mo ng person mo. Cheating. So, ayan. May nag-cheat dito. Or, gano'n pa natin. Ayan. So, meron, wait. Dalawa ba? Sige, gano'n. Ayan. So, sa nakikita ko, meron dito nag-cheat or nagsinungaling talaga, nawala yung tiwala mo, and naiisip niya yung good times nyo, kung may nangyari man sa inyo, naiisip niya yon. And sa nakikita ko, nagre-reflect tong taong to. Baka nagta-travel siya or magkalayo kayo. May pag-travel ako nakikita sa inyo. Ayan. So, baka mag-experience kayo ng mga bago, ganyan. Ayan, no? Kailangan, gusto mo lang naman maging honest eh. And, ayun, attracted kayo sa isa't isa. Gusto mo malaman yung totoo. May feelings, pero siguro lifestyle niya or talagang ganun siya. So, tingnan pa natin message ng person mo sa'yo. Message ng person mo sa'yo. Message ng person. See, I will wait for a sign from you. Siguro, ikaw lang yung inaantay niya. Pero ba't naman ganun dapat siya? I'm so attracted sa'yo. See, sabi ko sa'yo eh. Attracted tong taong to sa'yo. I remember every detail of the day. So, iniisip-isip ka niya, namimiss ka niya. Ayan, siguro wala kayo masyadong pag-uusap. Iniisip niya kung masaya ka ba nang wala siya, ganun. So, ayun yung message niya sa'yo. Tingnan natin ano yung possible na outcome nitong connection niya. Possible outcome ng connection niya. Okay, so may nakikita akong magkakaroon ng hostisya dito. May kakarmahin. Ayan, namimiss niya isa't isa. Naging, ano siya, iniisip-isip niya. Ayan. Pananagutan niya yung mga consequences na ginawa niya. Uy. Okay, so nakikita ko dito, yun, may mga consequences na mangyayari sa kanya. Ay lalabas yung mga consequences ng mga nagawa niya. And sa nakikita ko namimiss ka niya. And may nakikita ako dito na communication. Ay, nakikita niya sama na very nurturing, gano'n, napapasayam niyo isa't isa. And sa nakikita ko, mag-e-effort yung taong to. I-work out niyo to. Kasi gusto niya maging
maayos kayo. At nakikita ko na nag-aantay siya eh. May nililook forward siya. And may pag-travel talaga. Ayun nga lang, medyo maraming tukso. And nakikita ko pinaprotektahan niyo din yung isa't isa. Ganon. Grounding yung energy. Ayan. So, hindi siya makatulog kakausap sa'yo. And may mga opportunities na din na paparating sa kanya. Mabagal lang tong taong to. Pero, ayun, mahal ka niya. Gusto niya i-work out tong connection niyo. Parang wala na siyang makitang iba na katulad mo. Ganon yung nasa sense ko. Okay, so tingnan pa natin. Ano yung message ni Universe? Message ni Universe. Message ni Universe. You are bringing powerful emotions into this. So, ayan. So, may mga napaparealize ka sa taong to or siya. And yung emotions mo yung nakakapagpa tulong sa'yo or sa kanya. This is a lucky situation. So, nakikita ko magiging okay din naman. Pero, syempre, kung nagloko na siya or nagsinungaling, kailangan mo mag-create ng boundaries at kailangan niyang, kunin ulit yung trust mo at loob mo. Kasi hindi naman ganun kadali, di ba? Na magtiwala ulit. Alam niyo ako, fire sign ako, honest. Ayoko talaga ng mga sinungaling. Parang, kukwestiyonin ko na lahat ng sasabihin mo sa akin. Which is, nakakalungkot, di ba? Pinagkatiwalaan kita. Okay, message ni Universe. It's a chance to try a different approach or strategy. So, ayan. May mga dapat kang baguhin sa sarili mo o sa situation na dapat mong gawin. Ayan, no, mag-explore ka daw new opportunities and experiences. So, baka may mga new opportunities na paparating sa'yo. Mag-explore ka. Not just sa love life, pero sa career, ganyan. Sa family. Paano mo i-handle mga bagay-bagay. Okay. Advice ni Universe. Stepping into power. You are strong beyond measure. So, ayan. So, kung napanghihinaan ka ng loob, huwag ka mapanghinaan ng loob kasi, kaya mo naman daw eh. Nakikita ni Universe na strong ka. Ayan, yung akala mo, isipin mo, you've come this far. So, huwag ka masyadong panghinaan ng loob. Embracing enthusiasm. So, shout out to heavens with happiness. So, maging grateful ka. Magpasalamat ka sa taas or kung sino man pinaniniwalaan mo. Ganun. Okay, so, ayan. Question? Natin ko lang sasagot. Isip kayo ng question, din natin ang sasagot ng Universe. Success. O, may success ako nakikita para sa'yo. May opportunity paparating din sa inyo. So, ayan. So, ayun lang guys. Maraming salamat po.